Here I will be discussing about PLC programming basic logic gates function. So, logic gates ay mahalagang bahagi ng electronics dahil sila ang nagsisilbing foundation ng digital system. Nakabase ito sa Boolean function kung saan ang operations ay nakadepende sa binary values na 0 at 1. Sa pamamagitan ng mga logic gates, nagiging posible ang pagproseso ng data at signals para makabuo ng tamang output mula sa isa o higit pang inputs. Sa paggamit ng Mitsubishi GX-Works 2, na ipapakita ang basic logic function sa mas practical na paraan. Dito, makikita kung paano nagre-resulta ang bawat logic gate operation based sa inputs na nakaprogram sa ladder diagram. Sa ganitong paraan, mas nagiging malinaw kung paano ginagamit ang logic gate sa aktwal na automation systems at control processes. So, ang una nating i-discuss ay ang logic gate and function, which is ito. So, makikita natin sa unang ladder diagram, dito parang nakahawk ang inputs x0 at x1. Kaya kaya walang daloy na current sa ladder. So, dahil walang input na naka-activate, hindi rin mati-trigger ang coil Y0. So, ang lumabas na resulta ay sa Y0 ay off. So, sa sunod naman na ladder diagram, naka-on ang X0 pero naka-off pa rin si X1. So, kahit may current mula sa X0, mapuputol pa rin ito sa X1 dahil naka-off siya. Dahil kailangan pa rin ang naka-on, magtutuloy-tuloy ang daloy and hindi pa rin mag-o-on si Y0 kaya ang resulta ng Y0 ay off pa rin. Pero sa ikatlong ladder diagram, which is ito, baliktad naman dito, naka-on si X1 pero naka-off si X0. So gaya ng nauna, hindi makakabuo ng complete path ang current dahil napuputol na agad sa X0. Kaya hindi pa rin mati-trigger ang coil Y0. So kaya off pa rin ang resulta ng Y0. At sa panghuling ladder diagram, ang tamang kondisyon ng AND function dahil sabay na naka-on ang X0 at X1, tuloy-tuloy ang daloy ng current sa ladder diagram hanggang sa coil Y0. So dahil dito, nagiging on na rin ang output. Kaya naman ang resulta ng Y0 ay magiging on. So sa pamamagitan ng Mitsubishi GX-Works 2, malinaw na napapakita kung paano gumagana ang AND logic. Nakikita sa simulation na kahit may isa lang na naka-on, hindi sapat para mapaandar ng output. So dapat pareho silang naka-on. So dumako naman tayo sa logics or function. So sa unang ladder diagram, kapag parehong naka-off ang inputs X02 at X03, walang daloy sa current sa aliman linya. So dahil walang input na naka-activate, hindi pa rin mag-o-on ang coil Y1, kaya ang resulta ng Y1 ay naka-off. So sa ikalawang ladder diagram naman, which is i-o-on ko si X2 so, and naka-off si X3, dahil naka-parallel ang mga contact, sapat na ang on ng isa sa kanila para makabuo ng daloy papunta sa coil. Kaya kahit naka-off si X3, mati-trigger pa rin ang output. Kaya naman ang magiging resulta ng Y1 ay on. And sa katlong ladder diagram naman ay baliktad naman dito. Kahit naka-off si X0 sa X2 at naka-on sa X3, gaya ng nauna, sapat na ang isang inputs para gumana ang coil kaya kahit si X2 ay naka-off, tuloy pa rin ang daloy kahit dahil naka-on sa X3. So ang resulta ng Y1 ay on pa rin. At sa panghuling ladder diagram dito parang in-on ko na yung X2 at X3. So dahil dito parehong may daloy ng current, tuloy-tuloy pa rin ang supply papunta sa Y1. Naka-on pa rin yung resulta ng Y1. So, sa madaling sabi, makikita na ang OR function ay magbibigay ng output basta may isa lang na naka-on na input. So, ang output Y1 ay naka-off lamang kung parehong naka-off ang X2 at X3 pero on na agad kung kahit isa o parehong naka-on.
So, punta naman tayo sa logic gate not function. Sa gate not function naman, sa unang ladder diagram, kapag naka-off ang input X04, so dahil naka-configure ito bilang normally closed contact, may daloy pa rin siya ng current sa circuit. So dahil dito, ang coil wire 2 ay mag-activate dahil kahit naka-off si export. So kaya ang resulta ng Y2 ay naka-on. Sa ikalawang ano naman, papatayin ko. So naka-on ang export. So ang normally contact ay mag-o-open. Dahil dito mapuputol ang daloy ng current at hindi na makakaabot sa coil Y2. So ibig sabihin kapag naka-on sa export ay automatic na mag-o-off si Y2. So ang resulta ng Y2 ay off. So pinapakita na ang NOT gate ay gumagana sa kabaligtarang prinsipyo ng kung off ang input, on ang output. At kung ang input, off naman ang output. So ito ay malaga sa mga control system kung saan kinakailangan ng automatic switching o safety features na magti-trigger kapag walang input signal. So punta naman tayo sa gate non-function. So dito, kung parehong naka-off ang input X5 at X6 ay ang mga contacts ay normally closed kaya may daloy pa rin ang current dahil dito naka-activate ang ating coil wire 3. So ang resulta ng wire 3 ay naka-on. So dito naman ay i-on natin si X5. Kaya nag-open ang contact niya, ngunit si X6 ay naka-off at nananatiling close dahil may isa pang path ng current ay makakadaloy pa rin yung ano, papunta sa output. So, ang resulta ng Y3 pa rin ay naka-on. So, babaliktarin naman natin siya sa X5 ay naka-off at close habang sa X6 ay naka-on at open. So, dahil may available pa rin na close contact mula sa X5 ay makakadaloy pa rin ang current mula kay X6. So, makakadaloy pa rin ang current papunta sa coil. So, ang resulta ng Y3 ay naka-on. So, sa ika-4 naman naka-on ay parehong mag-o-open yung contact. So, dahil dito mapuputol ang daloy ng current at hindi mag-a-activate ang ating coil, which coil Y3. So, ang resulta ng Y3 ay off. So, sa madaling salita or ang non-function ay kabaligtaran ng AND. And pinapakita dito na ang output Y3 ay laging on maliban na lang kung parehong naka-on ang inputs. Kung kahit ay kung kahit isa ay naka-off, mananatiling naka-on ang output. Kaya tinatawag itong NAND dahil ito ay essential combination ng AND function na may kasamang NOT operation. So, punta naman tayo sa NOR. So, eto. So, makikita natin na parehong naka-off ang inputs X7 at X10. So, ang contacts nila ay naka-close or normally close. Kung makakadali ang current papunta sa Y4, so ang resulta ng Y4 ay naka-on. So, kapag ang X7 naman ay naka-on, automatic mag-o-open ang contact niya at mapuputol ang daloy ng kuryente. So, kahit naka-off si X10, hindi na kaya makakarating ang current sa output. So, ang resulta ng Y4 is off. So, kapag si X10 naman ang naka-on, mag-o-open ang contact niya at mawawala ang path ng current papunta kay Y4. So, kahit naka-off si X7, hindi pa rin makaka-under ang output. So, ang resulta ng Y4 ay naka-off pa din. So, kapag naka-on si X7 at X10,
parehong mag-o-open ang contacts at tuluyang mapuputol ang daloy ng kuryente. So dahil dito ma-e-energize ang coil Y4. So ang resulta ay off pa din. So sa madaling sabi, ang NOR function ay kabaligtaran ng OR. So ang output Y4 ay magiging on lamang 'pag parehong naka-off ang inputs at magiging off agad kung kahit isa man lang sa inputs ay naka-on. So pinapakita nila na ang NOR gate ay combination ng OR gate na may kasamang NOT operation. Lastly, sa logic gate XOR function na makikita natin sa unang ladder diagram ay kapag parehong naka-off ang X011 at X012, walang current na makakadaloy sa kahit alin sa mga contact path. So dahil dito, hindi ma-energize si Y5. So ang resulta ng Y5 ay naka-off. And once na so kapag naka-off naman si X11 pero naka-on si X12, ang ikalawang branch naman ang magsasara ng path. So para sa kuryente. So dahil dito, iilaw muli yung output Wi-Fi. So ang resulta ng Wi-Fi ay naka-on. So sa third ano naman, bubuksan ko ito. Tapos ito, habang naka-off si X12, magkakaroon ng close path sa unang branch ng circuit. So dahil dito, makakadali pa rin ang kuryente at ma-energize ang coil while Y5. So ang resulta ay naka-on. So sa ika-apat naman, ito, 'to. So kapag parehong naka-on ang inputs, so parehong branches ay hindi makakabuo ng tamang path. So dahil dito kasamang NOT contacts. So dahil dito mawawala ang daloy ng kuryente papunta kay Y5. So ang resulta niya ay magiging off. So ang XOR function ay nagbibigay ng output na on lang kung exactly input ang naka-on. So kapag naka-off o parehong naka-on ang inputs, mananatiling off ang output. So ayun lang po. Thank you po.